Welcome back po sa ating munting channel. Ayan, magbibigay po tayo ng update dito po sa Mima's murder case. Ito po palang pitong mastermind na hawak na po ng mga otoridad. Ang dahilan po pala kaya pinagurgur itong si Mima Alicia ay dahil daw po sa 6 na milyon na utang nito. So alamin po natin yan. Alamin po natin ang katotohanan dito po sa likod ng videos ni Kent Garcia. Ayan, komentuhan at reaksyonan po natin ito. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment. Ayan, umpisahan na po natin to. Yan kay Mima Alicia. Ano yung kay Mima? Nako mga kababayan, eto na nga, no? Lumabas na nga ang katotohanan na kung saan ay 7 pala mga kababayan ang inaresto. 7 suspect na ang inaresto. Bakit umabot sa 7? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, simula nung si Mima ay umalis kay Boss Mike, kung sino-sino na ang kanyang sinasamahan. Hindi kinakasama ha, sinasamahan. Kung makita mo sa kanyang Facebook post, minsan updated siya eh. Minsan nagpo-post siya, nandito ako ngayon sa BGC. O sinong gustong sumama? Wala bang gustong sasama dyan? O party, makikita mo, di ba? Kaya mga kababayan, simula nung si Mima ay naligaw ng landas, umalis kay Boss Mike, iba-iba na ang kanyang mga nakakasama. Iba-iba na ang kanyang mga nakakasalamuha. So ngayon mga kababayan, 7 pala, no? 7 ang mga naaresto, mga kababayan. Okay, guys, lilinawin lang po natin, ito pong kinukuhanan natin ng source, ito pong mga videos na ito po ay mga malalapit na kaibigan nitong si Mima Alicia. Ayan. Ito na katao ang inaresto sa persons of interest. Ito po mga kababayan. Ito. Chofilo Dayacoma Jr. Yan mga kababayan. So, breaking news po ito. Utak sa pagpatay po kay Mima Alicia or yung mastermind po sa pagpaslang dito po kay Mima Alicia ay hawak na po ng ating kapulisyahan. Kapulisyahan or kapulisan? Hindi lang po isa. Ito mga kababayan, sabi ko sa inyo hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 7. Kasi mga kababayan, nagsalita na po kasi si Boss Mike. Kwininto na ni Boss Mike mga kababayan na so guys, yung pinagkuhanan din po nitong si Kent Garcia, yung intro, ayan, videos po natin yon. Well, paliliwanag lang po nitong si Kent Garcia. At yung videos na yun guys na kinomentuhan ko ay galing po yon kay Sangkay Janjan. Ayan, okay? Kinurek ko lang po. Si Mima pala ay nakiusap kay Boss Mike, nagpaalam, sabi, Sir Mike, gusto ko magpa-convert sa INC. Kasi yung boyfriend pala niya, yung kinakasama niya yung nabaril, INC rin. So ngayon mga kababayan, maraming ang nagsasabi na hindi ba may kinalaman ang Team Italy dyan sa pagkamatay niya. So hintayin natin yung finding. Okay guys, ganito yan Ito pong mga malalapit na kaibigan nitong si Mima Alicia ay meron na po yung mga alam about po sa mga update dyan po sa kay Mima's murder case. About po dun sa 7 mastermind. Hindi lang po nila ito pinapangalanan dahil wala pa pong authority mula sa ating mga otoridad na ito po ay isa publiko na. Ayan, nililinaw lang po natin Okay. Kasi actually mga kababayan, may alam na ako. Hindi lang pwedeng sabihin sa inyo kasi nga po yung hindi naman tayo authority. Wala tayong authority para magbulgar dito. Pero ako alam ko na kung ano ang rason. Okay. Sabi ko nga sa inyo, walang kinalaman sa pagkamatay kay Mima ang politika. Walang kinalaman. Ang pagkamatay
Well, maganda yun guys, maputol lang natin. Maganda po yun sa ating po mga political content creator na wala po kinalaman ang politika dyan po sa pagtsugi kay Mima Alicia. Pero importante pa rin po talaga na malutas po itong kaso na ito. Tay ni Mima, mga kababayan, nasa mga nakakasama niya lang. Okay? Walang kinalaman dito yung pagiging political vlogger niya. Wala. Yung mga sinasabi nila na busby-busby, wala. At saka yung busby, Yun guys, linawin lang din natin po, yung mga nagpapakalat ng fake news po dyan, yung mga DDS po yan. Katulad na lang ng pinakalat nilang conversation, yung kinrap nilang picture, screenshot ng conversation, fake news po yun. Yung may boss B about sa perahan, sa mga bayaran sa vlogger, hindi po yung totoo. Wag po kayong maniniwala, wag po kayong magpapalin lang sa mga ganyang vlog. Dahil unang-una guys, kung totoo po yung pinakakalat nila about sa conversation na screenshot, sana po isinama nila lahat. Hindi po nila kinrap. Isinama nila yung pangalan, yung number, diba? Kahit kasi tayo, kaya po natin yan. Kumuha lang tayo ng dalawang cellphone or dalawang number na magkaiba, i-text po natin yung isa't isa. So magkakaroon na po ng conversation na mabubuo. Ganun po yung ginagawa ng mga DDS na yun eh. Diba? Ang dami po nilang pinapakalat na mga fake news. So, wag po kayong maniniwala sa mga ganun guys. Okay? nga na sinabi nila, hindi nila malabas-labas eh. Ang pagkamatay ni Mima ay dahil sa personal. Real talk. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, wag muna tayong mag-conclude, wag tayong mag-conclusion. Kasi ako mismo alam ko na. Actually, mga kababayan, bawal kasi sabihin. Bawal kasi sabihin. Malay natin na, ito, bigyan ko kayo ng example. Malay natin, merong mga nakasagutan si Mima. Malay natin, meron siyang mga nakaaway. No, hindi ito related sa politika ha, sa pagiging vlogger niya. Malay natin, may nangutang sa kanya. Tapos siningil niya. Tapos hindi nagbayad. Okay. Tapos, siguro sabi ni Mima, pag hindi ka nagbayad, i-vlog kita. Parang ganun. So, syempre, pag sinabi mo i-vlog kita, syempre, paano kung ang nangutang sa kanya, malaking tao? O di kaya may pangalan? O di kaya artista? Tapos, ang sinabi ni Mima, pag hindi mo ko bayaran, iba-vlog kita. Syempre, vlogger ako, di ba? Halimbawa, mangutang ka sa akin. Mangutang ka sa akin, tapos hindi mo ko bayaran, i-vlogger ako, anong gagawin ko? Una, iba-vlog kita, pangalawa, kakasuhan kita. Okay? Di ba? Di ba? Ganun eh, mga ganyang histero. Halimbawa, may nakasalubong si Mima. Yung nakasalubong niya, may bit-bit siyang lugaw, nabangga siya, natapon yung lugaw. Tapos sinabi ni Mima, putang ina ka, tanga-tanga mo hindi ka nag-iingat, magkano yung lugaw ko? Wala pa naman na doon, ubos na doon. Di ba? May mga ganyang senaryo. Halimbawa naman, may nakasalubong si Mima na mangkukulam. Ang sinabi niya, halimbawa, nakasalubong niya yung mangkukulam, naapakan yung engron ni Mima. Sabi ni Mima, putang ina, sakit ng engron ko. Tapos sabi ng mangkukulam, isusumpa kita, papatayin ka. Malay natin, ganun. Di ba? May mga ganyang senaryo. Ma'am Nida Pagkalinawan, maraming salamat po sa iyong palipad. Thank you so much po. Di ba? So, ngayon, mga kababayan, ang sabi dito sa balita, hindi lang pala 2 na aresto, kundi 7. So, marami talaga, mga kababayan. Hindi man porket inaresto. Ayan guys, kasi yung 7 na yon, yun po yung pinaka-mastermind. Kumbaga, binubuo pa po ng ating mga pulis yung kumpletong investigasyon bago po nila ilabas yan sa publiko, sa mainstream media. Pero ito po mga kaibigan na malalapit ni Mima Alicia, ay may mga alam na po talaga ito.
hindi lang po nila ito isinasa publiko. Kumbaga, ina-update lang po nila tayo, ayan, dyan po sa lakaran ng investigasyon, dyan po sa Mimas murder case. Ayan, nililinaw lang po natin guys ha. At please, wag po kayong maniniwala sa mga fake news na pinakakalat ng mga DDS. Katulad na lang po niyang si Jason Sa. Meron naman po siyang pinakalat na fake news. Na yung mugshot daw po nung dalawang gunman na naka-blurred yung picture o yung muka, bakit daw po 2024 pa daw po yung taon na yun na kinuha. Pero yung pinost ng social media, ng mainstream media, ay 2026. So, kanino kayo maniniwala? Sa mainstream media? O dyan sa buwaka ng inang si Jason sang nakulong na yan? Hindi pa rin nagtatanda no? Halatang halata nyo naman guys yung pagka-fake news nila. Nakita naman natin na pinost po yan, na isinapubliko po yan ng mainstream media at kitang-kita balikan ninyo ang taon 2026. Tapos inedit nila yan, ginawa nilang 2024, tapos pinakalat nila sa social media. Ganyan po mga kahinayupak, yaang mga kampon ng mga DD shit na yan. Kaya wag po kayo basta-basta naniniwala guys. Ayun na yun. Mga kababayan, may mga persons of interest lang yun. Hindi porket sinabing 7 sila inaresto ay sila na yung pumatay, sila na yung suspect, hindi po. Kasi pati yung mga malalapit doon, mga nakakasalamuha ni Mima, ay pwede yun silang i-detain as long as hindi pa tapos yung investigasyon. Kasi nga mahuhulog na persons of interest yun. Diba? So, syempre, interviewin pa. Linawin lang natin guys, yung dalawang suspect na nahuli, yun po yung gunman. Yun po yung pumatay. Yun yung inutusan. So, ang hawak po ng otoridad na nakikita natin na ipinopost po ng malalapit na kaibigan nitong si Mima Alicia, ay yung mastermind, yung 7 yon. Iba pa po yung 2 bumarel sa 7 utak ng kaso na yan. Tatanungin pa sila, sumalay natin pag may tumakas doon. So much better siguro i-detain. Oo, kasi pag tumakas yun, ibig sabihin guilty ka. So ito, pakinggan natin na mga kababayan. Ito po yung galing kay Mark Ramos. Ngayon po, mga kababayan, pumunta tayo dito. Ito, yung kay Boss Mike Cervera po, mga kababayan, mga boss. Ngayon, humingi ng catering sa... Ayan, game. Kanina ho kasi, sumilip ako dyan sa channel ni Boss Mike Cervera. Boss Mike, pasensya na. Kasi si Mark nandito Ramos kami, po yan, nagtutur kami, at habang sumilip ako, nag-type lang ako, tapos nag-drive na ako. No? Nasa kalsada kami, kaya hindi ho ako nakapanik doon Forever sa young, salamat. pag-imbita nila, sa pagpanik doon sa channel ni Boss Mike. Pakinggan mo natin, mga kababayan. Ito po ay puro patungkol doon sa issue ni Mima Alicia. Yun! Sorry na lang sa mga kaibigan natin sa kabila, di ba? Hindi si Sarah ngayon, humingi ng catering sa mga sa mga staff niya, no? Pero by the way, Insan, balik tayo dun sa dun sa scheme kay Mima. Ikwento mo ano talaga nangyari? Ano ba talaga nangyari? Ano yung kinalaman ng 7? Ano yung kinalaman ng 2? Hindi ko naman tayo sarado naman na sa kaso na ito dahil tayo lang naman mga nakikichismis na sa mga kung ano na yung development. Kasi, Ganun, pero diba? bakit pito? Bakit pito yung hinuli, no? Talaga na pagtulungan talaga si Alicia, ibig sabihin. Baka naman, Sandali. Baka naman 7 ang hinuli Yes, 7. doon sa kaso ni Alicia. sabi nga, unang balita, membro ng sindikato. Alam mo, yan. baka na sindikato talaga dahil marami. Kasi ito may naalala ko na binanggit si Mima na gusto niya ng So ayan na, pakinggan ninyo yung kwento ni Boss Mike na gusto daw ni Mima na mag-convert into INC. gusto niya nang magpa-convert talaga ng INC. Sabi niya sa akin, Ayun, Teofilo, dyan sa Davao. Nako, yan nga sila dyan. Kahit pa mag-fifth floor ka dyan, mababaha pa rin yung ground floor. Di ba? Kaya Papa-convert
Mm. Dahil INC yung bata niya? O Jowa. yung boyfriend niya? Ganun ba? Kaya ako ng INC. Sabi ko, bakit? Bakit? Wala naman akong tutol doon, di ba? Kasi yung pananampalataya yan. Oo nga. Sabi ko, bakit? Anong dahilan? Di ba? Kasi yung boyfriend ko, yung boyfriend na kasama, na barel, INC rin. Parang gusto niya. Eto, hindi ko lang sigurado. Hindi naman ako INC, mga kababayan. Pero nauulinigan ko na, kumbaga, kapag ang isang INC ay may boyfriend, may girlfriend na hindi INC, parang kailangan obligado yata na na Parang ganun nga. sumali sa kanila. Kailangan mo Something like lumipat. that to, mga bossing. Ulitin ko, hindi ako sigurado, pero naririnig-rinig ko yung mga ganoong kalakaran, mga boss. Magpakasal sila sa simbahan ng INC. Kasi sabi niyang ganon, lahat ng kaibigan nung aking boyfriend, mga nakakasalamuhan namin, puro INC. Pati daw yung boss niya, hindi ko man kilala, no? Kung sino yung boss nung boyfriend niya, INC rin. So, nakapaligid sa kanya, sa boyfriend niya, at sa Ayun, kay Anshanri, Aishanri. Ayun, maraming salamat po sa kanyang nabaril. Ay INC rin. Which is, mga kababayan, may mga ganyan talaga. Kung naalala ninyo si Daniel Padilla, si Catherine Bernardo noon, kung naalala ninyo, di niya, puro INC. Diba? Ulitin natin huwag niyong lalagyan ng kulay. Ito lang ho yung balita na nakuha natin sa pinagkakatiwalaan nating source. Pero Diba? ganito, Insan. So yun palang mga yun palang mga ikinokomento nyo dito, ay may pinanggagalingan din palang mga source kung kanino lang galing. Kasi nakakakita ko ako dyan sa comment section. which is, yan din, mga kababayan. Saan nyo ba galing yung mga source na yan? Saan nyo naririnig? Kanino nyo narinig na? Kasi, kung tutuusin hindi ko din alam na INC ang jowa ni Mima. Pero maraming nag-comment sa akin, yung jowa niya kasi Kent INC. O baka may connection yan kasi binira kasi ni Mima yung INC, parang ganun. At saka kung naalala ko din sa sabi ni Peebles, na si Mima ay isa sa listahan ng ipapatumba daw di umano ng Team Italy. Di ba? Hay, dako mga kababayan. Kaya, kanino nyo ba yun nalaman? Tapos may nag-comment kanina, may utang daw kay Mima na 8 million. Sinong nagsabi nun? Mga kababayan, it's a good thing Mima didn't join the cult. So yun guys, yan po yung nilalaman ng videos nitong si Kent Garcia. Well, pag may mga update po, ayan, magbablog po ulit tayo para ma-update po kayo. Ayan. Pero ulitin lang po natin, huwag po kayong naniniwala guys doon po sa mga fake news na pinakakalat ng mga DDS. Dahil halatang halata naman po na fake news. Sabi ko nga, merong ipinost itong si Jason or parang kinumentuhan niya, nag-post siya sa kanyang social media. Bakit daw po 2024 yung nakalagay doon sa mugshot ng dalawang nahuling gunman? Which is, inedit po nila yun. Kasi ang paniwalaan natin, yung mainstream media. Dahil kitang-kita po natin doon yung taon is 2026. So, huling-huli po sila na nagpapakalat po sila ng fake news. Kaya mag-ingat po tayo sa mga pinanonood po natin guys. Pag-aralan po natin kung ito po ba mo o hindi. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, ano po masasabi nyo sa ating videos ngayon? Ayan, pakilagay na lang po ang inyong mga komento dyan sa baba. At huwag niyo po sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.